The search of the perfect dirt bike continues, mga kalisto. Pupunta tayo sa Yamaha RevZone para makita yung mga kasalukuyang available na YZ ngayon. Siyempre, malay mo, mapag-ipunan na rin natin yan. Dahil simula pa nung bata pa ako, so yan ang ating pangarap, yung YZ 125X or YZ 250 or WR YZFX. Yan yung mga pangarap ko, mga kalisto. Nakailang hawak na tayo ng mga local enduros and production, and yung YZ talaga yung pangarap ko, mga kalisto. Lalo na yung YZ 250X. Ayoko na yung sakit sa ulo, so medyo bago dapat. 2019 up, yan. Medyo bago, pasok na sa atin yan. Which is ang hirap maghanap sa Facebook market. Meron man, sobrang layo, sobrang mahal. Unahin natin dun sa mababa, which is yung YZ125. Pangarap ko din to. Dalawang variant yan, mga kalisto. YZ125 tsaka YZ125X. Walang X, yun yung pang moto. So pang motocross, mas matigas yung shock and mas malalapit yung gear ratio niya. Yung YZ125X nakaset up yan sa pang trail. Malambot yung suspension and mas mahaba yung gear ratio niya. Is napakataas ng seat height. Ginawa yan sa mga beginner na kabataan dun sa ibang bansa. Yan ang gamit nila, yung 125. Sa atin, since maliliit tayong Asian, and ang taas na yung 125 para sa Asian. Ayun, dun, dismayado ako, ang lapit ng presyo niya sa 250. Ang taas ng seat height ng 125 na yan, grabe. Next is YZ250X. Yan talaga ang number 1 pangarap ko. Shout out sa nag-assist sa akin. Doon ko lang nalaman na ang YZ250X pala, wala ding fan yung radiator. Parehas din ng YZ125. Walang fan yung radiator, walang battery. Yan. Hindi mo pwedeng lagyan ng ilaw. Ilang beses na tayo na-scam sa trail. Ang hirap mag-trail ng walang ilaw. And then pag may baong kang flashlight, iniisip mo pa baka mabasa yung flashlight, lobat yung flashlight, saan mo isasabit, etc. Kaya mas maganda yung may ilaw. Despite sa napakataas nga na seat height, wala pang battery. Kasi nakikita ko, akala ko may battery na yung mga yan kasi nilalagyan nila ng starter motor. Iniisip ko kasi may battery na yung mga makabago na yan, mga 23 models, 22. Ang isa pang problema, mga kalisto, is ang lilit ng tangke nila. Alam nyo po yung tangke nila, 1.8 gallons lang. Mag-ilan? 6.8 liter lang. Yung mga YZ ngayon, 250X, ang laki na ng makina mo. 125, ang lakas lumamon ng mga gasolina yan, 2-stroke. Plus yung 200 ml na tuti or 1 litro na tuti mo or whatsoever na dala kang tuti na ihahalo mo dun sa tangke. Sa gitna ka ng bundok, iisipin mo may gasolina pa ba ako? Ewan ko, bakit 5 gear na lang pala yung mga YZ? Hindi ko alam, hindi ako updated, pero 5 gear lang pala. Parang pang motocross din. Nag-a-update na lang pala sila dun sa mga 4-stroke. Yung mga 4-stroke ata may Bluetooth connection na rin para ma-remap mo. Pwede mong baguhin, i-modify dun mismo sa cellphone. Which is itong 2-stroke wala. So parang mapipilitan na yung mga buyer na mag YZ 250FX, YZ 450FX, F, or yung WR version nila, WR250, WR450. Parang dyan na ang bagsak talaga ng mga buyer dahil yan na yung nag-a-update ng features and so on. May ilaw, may battery, etc. Or anything na mga 4-stroke nila na 250cc and above is almost 600,000 pesos na. Which is kapresyo na nung mga top of the line 2-stroke like Beta 300, yung mga ibang KTM, ang lapit na ng presyo, konting dagdag na lang, KTM ka na. Alin pa ba yung mga branded na 2-stroke dyan na may mga ilaw, may charging na siya, may battery, ang gaan, sobrang gaan, may headlight, yung tangke, transparent, kita mo agad, and then may fuel injection pa yung iba, etc. Mas high-tech na nga yung MPX kasi merong headlight, push start, etc.
So ang layo na pala, yung palang pangarap ko na YZ, ang layo na pala ng teknolohiya ngayon. Parang vintage na yung YZ, na ganun pa rin yung lumang style nila is ganun pa rin hanggang ngayon. Beta, KTM, etc. is mas mababa pa yung seat height. Ano pa ba yung mga sikat, mga gas-gas, Husqvarna, parang ibinagsak lahat ng kulang ng YZ na 2-stroke, binagsak lahat dyan sa mga yan. Mukhang magbabago ang pangarap natin. Shout out sa mga master natin dyan like sa Tanay. Additional tips nyo, knowledge, and feedback dyan sa Yamaha. Siguro kung bibili ako ng Yamaha is yun na lang, Yamaha 250FX or WR450. Parang yan na lang talaga pag nagka-Yamaha ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe ka naman dyan sa baba and click the bell notification. Kung meron kayong mga additional na tanong, comment below lang po para masagot natin yan. Or may suggestion kayo na perfect na motor para sa atin mga kalisto, is comment below lang dyan sa ilalim. And let's see what will be the next bike sa ating YouTube channel review.